Maaari bang payagan ng isang International Criminal Court na makalaya, pansamantala ang isang dating presidente na This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. inakusahan ng mga krimen laban sa sangkatauhan? Maaari ba siyang tanggapin ng isang bansa tulad ng Australia? At ano ang mangyayari kung gagawin nila ito? Ito ang nagaganap na legal at political na drama sa paligid ng kahilingan para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Talakayin natin ang batas, ang proseso, ang mga panganib at ang katotohanan. Sa ilalim ng Artikulo 60, Talata 2 ng Rome Statute, ang isang nakakulong na tao ay maaring mag-apply para sa pansamantalang paglaya habang naghihintay ng paglilitis. Maaring ipagkaloob ito ng ICC kung kumbinsido lang sila na ang tao ay haharap sa paglilitis at hindi hahadlang o maglalagay sa panganib sa investigasyon o paglilitis. Kaya, hindi ito tungkol sa pagiging inosente. Ito ay tungkol sa kung naniniwala ang korte na mapagkakatiwalaan siyang bumalik at hindi manghimasok. Ikinakatwiran ng legal team ni Duterte na sa edad na 80, humihina na ang kanyang kalusugan at hindi siya nagdudulot ng banta sa investigasyon. Higit sa lahat, sinasabi nilang may ikatlong bansa na pumayag na tanggapin siya kung ipagkakaloob ng korte ang pansamantalang paglaya. Binabanggit nila ang humanitarian grounds, sinasabing kusang loob siyang nakipagtulungan, at iginigiit na hindi siya tatakas. Ngunit ito ang naglalabas ng pinakamahalagang tanong, sino ang ikatlong bansang ito? Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa Australia. Bagamat hindi opisyal na kinumpirma ng mga dokumento ng ICC, maraming source na malapit sa usapin ang nagsasabing isinasaalang-alang ang Australia bilang host country para sa pansamantalang paglaya ni Duterte. Ang Australia ay isang ganap na estado na kasapi ng Rome Statute mula pa noong 2002. Mayroon itong obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa ilalim ng Artikulo 86. Pinapayagan ng batas nito sa imigrasyon ang mga eksepsyon sa ilalim ng humanitarian o internasyonal na obligasyon. Mayroon ding kasaysayan ng pakikipagtulungan ang Australia sa mga internasyonal na korte. Gayunpaman, ang pagtanggap sa isang kontrobersyal na personalidad tulad ni Duterte ay maaring magdulot ng politikal na pagtutol. Sa isang banda, ang pagtupad sa mga obligasyon ng internasyonal na hustisya at pagpapakita ng kalayaan mula sa panggigipit ng Estados Unidos at Pilipinas ay malinaw na mga bentahe. Ngunit, mayroon ding ilang tunay na disadvantage, tulad ng posibleng pagtutol sa loob ng bansa mula sa mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao, posibleng diplomatikong tensyon sa Timog Silangang Asya, at kritisismo mula sa Filipino diaspora, pati na rin sa mga pamilya ng biktima. Malinaw na, ang International Criminal Court ay walang sariling puwersa ng pulisya. Umaasa ito ng lubusan sa mga state parties para ipatupad ang mga pag-aresto, paglilipat, at mga restriksyon. Kung papayag ang Australia na mag-host kay Duterte, kailangan nilang ipatupad ang bawat kondisyon ng ICC, mula sa house arrest hanggang sa GPS monitoring at travel bans. Ginagawa nitong nakadepende ang pagpapatupad sa domestic law ng Australia, political will, at mahigpit na diplomatikong protocol sa The Hague. Kaya nga kailangan ng ICC ng garantiya, isang formal na katiyakan na susunod ang Australia sa bawat restriksyon na ipapataw ng korte. Kung papayagan ang pansamantalang paglaya, malamang na lubhang limitado ang kalayaan ni Duterte. Kaya, narito ang ilang halimbawa ng mga kondisyong ipinataw ng ICC sa mga katulad na kaso: house arrest, travel restrictions, araw-araw na pag-check-in sa mga lokal na autoridad, walang media interview, walang political activity, at walang contact sa mga biktima o saksi. Lahat ng ito ay kailangang bantayan ng host state, ang Australia. At alam mo, kung lalabagin niya ang alinman sa mga kondisyon, maaari siyang arestuhin muli at ibalik sa kustodiya ng ICC. Tingnan muna natin ang mga bentahe. May konsiderasyon sa pagiging makatao para sa edad at kalusugan na mahalaga. Ipinapakita rin nito ang pagiging flexible at patas ng ICC. Kung mahusay ang pamamahala, mapapabuti nito ang diplomatikong ugnayan
at makatulong ito sa pampublikong imahe ng ICC sa pagtiyak ng makataong pagtrato. Ngayon, sa mga disadvantage, may panganib na hindi bumalik o tumakas sa isang bansang hindi nakikipagtulungan. Maari itong magpahina sa hustisya para sa libu-libong biktima, maaring magbigay ng lakas sa impunity, at sa totoo lang, lumilikha ito ng politikal na kaguluhan kung si Duterte ay makikipag-ugnayan o kikilos sa publiko habang nasa pagpapatapon. At narito ang panganib, kung si Duterte ay makatakas o ipagpaliban ang paglilitis ng walang hanggan, malaki ang mawawala sa kredibilidad ng ICC. Kaya naman napakataas ng antas ng desisyong ito, hindi lang para kay Duterte, kundi para sa pandaigdigang pananagutan. Kaya, ano ang posibilidad na aprubahan ng ICC ang kahilingan ni Duterte? Well, may ilang pabor na salik tulad ng kanyang katandaan, posibleng problema sa kalusugan, isang bansang handang mag-host tulad ng Australia, at walang matinding pagtutol mula sa prosekusyon. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding mga salik na laban dito. Ito ay isang high-profile na kaso na may matinding pagtutol mula sa mga biktima, ang kamakailang muling pagkahalal ni Duterte bilang alkalde, at, siyempre, ang kanyang kasaysayan ng pabago-bagong impluensyang pampolitika. Sa huli, nakasalalay ito sa kung naniniwala ang ICC na ang paglaya ay hindi makakasira sa pagiging patas ng proseso at kung sapat ang lakas ng mga garantiya ng Australia. Ito ay higit pa sa isang legal na hakbang. Sa totoo lang, ito ay isang pagsubok para sa internasyonal na batas, kooperasyon ng Estado, at, ang mismong ideya ng pananagutan sa mga makapangyarihang politikal na personalidad. Kung pansamantalang makalaya si Duterte sa ilalim ng mga kondisyon, makamit pa ba ang hustisya sa huli? O magtatakda ba ito ng isang pamarisan kung saan ang mga makapangyarihan ay nakikipag-ayos upang makalabas sa detensyon? Nakatuon ang lahat ng mata sa ICC at sa Australia. Ang kanilang desisyon sa mga darating na linggo ay magkakaroon ng malaking epekto sa labas ng hukuman sa dahag. Kaya, ano sa tingin mo? Dapat bang pagbigyan ng ICC ang kahilingan ni Duterte para sa pansamantalang paglaya? Dapat ba siyang tanggapin ng Australia? Ipaalam sa amin sa mga komento at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa higit pang malalim na legal at political na kaalaman. Disclaimer: ang mga pahayag at impormasyon sa video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon. Hindi ito maaring ituring na kapalit ng payong legal mula sa isang lisensyadong abogado. Ang mga legal na isyung binanggit ay maaring magbago batay sa bagong batas, desisyon ng korte, o interpretasyon ng mga ahensyang may kinalaman. Kung ikaw ay may partikular na kaso o legal na katanungan, mainam na kumonsulta sa isang kwalipikadong legal na tagapayo.